Magandang araw sa inyo mga batang Pilipino. Halina't makinig at manood sa kwento ng Pagong at Matsing. Ito ay mabuting aral tungkol sa sipag, tiyaga, at pagiging matapat sa ating kapwa. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa ating bayan, mayroong magkaibigan. Ito ay sina Pagong at ang Matsing. Ngunit meron silang malaking pagkakaiba sa kanilang ugali. Si Pagong ay mabagal ngunit siya naman ay matiyaga. Samantalang si Matsing ay sobrang bilis, ngunit siya ay napakatuso at laging gusto ng madali. Isang araw, si Pagong at si Matsing ay nakakita ng isang puno ng saging na may maraming malalaking bunga. Nagkasundo sila na hatiin ito. Ang sabi ni Matsing, "Sa akin ang ibabaw ng puno at sa iyo naman Pagong ang ilalim na bahagi ng puno." Ngunit ang totoo, sinadya ni Matsing na lokohin si Pagong. Kung akin ang puno, ako lang ang kakain ng mga bunga. At ang ilalim ng puno, walang silbi yun. Yan ang iniisip ni Matsing habang siya'y palihim na nakangiti. Lumipas ang ilang araw, mabilis na natuyo ang puno ni Matsing at wala na rin itong bunga. Samantala, si Pagong ay masinop na nag-aalaga sa kanyang puno. Dinidiligan niya ito at inaalagaan hanggang sa tumubo itong muli at ito ay nagkaroon ng maraming bunga ng saging. Nakita ito ni Matsing at siya ay hindi makapaniwala sa kaniyang nakita. "Bakit ikaw ay may saging at ako ay wala na?" Wika ni Matsing. "Matsing, hindi lahat ng mabilis ay nagtatagumpay." Ito ang mahinahong sagot ni Pagong. Dagdag pa niya, ang tiyaga at sipag ay may gantimpala. Sa galit at inggit na naramdaman ni Matsing, siya ay hindi nakatiis. Inakyat niya ang puno ng saging ni Pagong at kinuha ang mga bunga nito. Lahat ng saging ay tuwang-tuwang kinain ng mabilis ni Matsing. Nakita ng mga kaibigan ni Pagong kung gaano kasama ang ginawa ni Matsing at sila ay handang tumulong kay Pagong. Agad silang nakaisip ng leksyon na nararapat para kay Matsing. Hindi alam ni Matsing na sa kaniyang pagbaba ay may naghihintay na patibong na hinanda ng mga kaibigan ni Pagong. "Aray! Aray! Patawad na, Pagong!" "Nakita mo na ba ngayon?" tanong ni Pagong. "Ang pandaraya at pagiging mahilig sa madali ay hinding-hindi magdudulot ng magandang bunga. Ang tunay na gantimpala ay nakukuha lamang sa sipag, tiyaga at pagiging tapat." Mga kaibigan, lagi nating tatandaang mas mabagal man ang isang tao, basta't siya ay masinop at matiyaga, siya ang tunay na magtatagumpay. Ang pagiging tuso at pandaraya ay may katumbas na kapahamakan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa Batang Pilipino TV. I-share nyo rin ito sa inyong mga kapatid at mga kaibigan para sila ay makapulot din ng magandang aral. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga kaibigan.